So pangalawang statement ni Ombudsman Remulla, sabi niya ay handa siyang tumulong para sa seguridad ni Saldico kapag ito ay umuwi sa Pilipinas. So ang mangyayari niyan mga kaibigan, abangan natin ang pag-uwi ni Congressman Saldico sa Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi mga kaibigan ay diyan po natin malalaman kung totoo ang kanyang naging pahayag. Ibig sabihin mga kaibigan, pag nandito na sa Pilipinas, babaligtarin na niya yung kanyang naging pahayag sa Facebook. Sasabihin niya ang lahat ng mga nangyayaring korupsyong ito, ang mayroong kagagawan ay si Duterte. Ang may sala talaga dito ay ang mga Duterte. Sila ang nasa likod ng maanumalyang ito na nangyayari sa bansa. Duterte. Okay? Yung statement na yan, ipapanotaryo nila yan, iimbitahan nila si Congressman Saldico sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Ipagte-take nila ng oath si Saldico. Magte-take ng oath yan si Saldico. So pag nagsabi siya doon sa Senado, sasabihin niya, o ito po yung aking dokumento, notaryado po ito, kahit i-check ninyo yung abogado na magno-notarize, totoo yung aking sinasabi. At syempre, yung abogado na nag-notary, tawagan nyo, totoo yan. So, kapag nagsalita sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, mababaligtad ngayon sina Diskaya, mababaligtad ngayon si Asek Bernardo, mababaligtad ngayon si Orly Gutesa. So sasabihin niya ngayon, tinakot lamang po ako ng mga Duterte kaya sinabi ko na tama ang sinasabi ni Gutesa. Tinakot lamang ako ng mga Duterte kaya pinasisinungalingan ko ngayon ang kanyang mga pahayag. Sinungaling po si Gutesa, sinungaling po si Diskaya, sinungaling si Asek Bernardo. Kaya, ingat po tayo mga kaibigan. Yan po yung nakikita kong galawan ng mga kawatan. Okay? Very obvious.